Natututo kung paano galugarin ang banal na kasulatan at tunay na tumanggap ng patnubay mula sa Diyos. Pag-isipan mo ito sandali. Ilang kopya ng Biblia ang nasa bahay mo ngayon? Marahil isa o dalawa, o baka may buong koleksyon ka. Isang edisyon na may mga sanggunian, isang bersyon para sa pagninilay, isang aplikasyon sa telepono, isang gabay sa pang-araw-araw na pagbabasa. Maaring minarkahan mo pa ang mga paboritong talata at binigyang diin ang mga mukhang kahanga-hanga kapag ibinahagi online. Pero hayaan mong maging tapat ako sa iyo. Ang pagkakaroon ng Biblia ay hindi katulad ng malalim na pag-unawa dito. Ang pagbigkas ng mga talata ay hindi katulad ng pagsasabuhay nito. At ang pagbabasa ng ilang bahagi bilang pang-araw-araw na gawain ay hindi katulad ng pagpapahintulot sa banal na kasulatan na suriin ang iyong kaluluwa. Ang aklat na ito, itong banal, buhay at kinasihang koleksyon ay higit pa sa mga nakalimbag na pahina at nakasulat na mga salita. Ito ay pagkain para sa kaluluwa. Ito ay sandata. Ito ay liwanag kapag lahat sa paligid mo ay madilim. At kung binabasa mo lang ito ng mabilis, iniiwan mong gutom at walang laman ang iyong puso. Hindi nababahala ang kaaway kung dumadalo ka sa mga serbisyo sa simbahan. Hindi siya nag-aalala kung tinatawag mo ang sarili mo na mananampalataya. Ang nagpapayanig sa kanya ay kapag sumisid ka sa kasulatan at tunay na nauunawaan ang sinasabi nito. Dahil sa sandaling marating mo ang puntong iyon, nagiging banta ka sa kanyang kaharian. Titigil ka na sa paniniwala sa bawat kasinungalingang dumarating sa iyo. Hindi ka na mababagsak kapag dumating ang mga pagsubok. Titigil ka na sa pag-asa sa mga nakakagandang kasabihan at magsisimulang tumayo ng matatag sa katotohanan ng Diyos. Pero narito ang hamon na kinakaharap natin. Karamihan sa mga tao ay hindi tinuruan ng tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kasulatan. Tumitingin sila sa isang random na talata, nalilito at sumusuko na. O mas masahol pa, umaasa sila sa iba para magbigay ng espiritual na pagkain sa halip na matutunan kung paano pakainin ang sarili nila. Matatapos na iyan ngayon. Sa presentasyong ito, tuturuan kita kung paano makipag-ugnayan sa kasulatan sa paraang tunay na epektibo. Hindi lang para magmukhang maalam, kundi para lumakad sa kabanalan, para makilala kapag nakikipag-usap ang Diyos sa iyo, para kumilos ng may espiritual na autoridad. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga tradisyong panrelihiyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tunay na koneksyon. At kapag natutunan mo kung paano lapitan ng tama ang banal na kasulatan, babaguhin nito ang lahat sa loob mo. Magsimula na tayo. Unang punto, magsimula sa lubos na pagpapakumbaba, hindi sa pamamaraan. Gusto mo bang matuklasan ang tunay na susi sa makapangyarihang pakikipag-ugnayan sa kasulatan? Wala itong kinalaman sa antas ng iyong talino. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perpektong mga pananda o paghahanap ng pinakamahusay na salin. Hindi ito tungkol sa bilang ng mga aklat na nakahanay sa iyong mga istante. Lahat ay nagsisimula sa isang konsepto, ang lubos na pagpapakumbaba. Bago mo pa man buksan ang unang pahina, kailangan mong isantabi ang iyong kayabangan. Dahil ang koleksyon ng mga sulat na ito ay hindi lamang isang material para sa pag-aaral. Ito ay isang pakikiharap sa hari, at kapag pumasok ka sa presensya ng isang hari, hindi ka pumupunta para pumuna. Pumupunta ka para makinig, para magbigay galang, para sumunod. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang mga dalubhasa sa relihiyon noong sinaunang panahon ay nakapagmemorya ng kasulatan ng higit sa sinuman. Ngunit hindi nila nakilala ang Mesyas. Paano nangyari iyon? Dahil lumapit sila sa kanilang pag-aaral na may matitigas na puso at mataas na pagtingin sa sarili. Kilala nila ang nakasulat na mga salita, ngunit hindi nila nakilala ang buhay na salita mismo.
Yan ang panganib ng paglapit sa kasulatan na naghahanap ng kaalaman sa halip na pagbabago. Kaya kapag umupo ka para makipag-ugnayan sa teksto, huwag magsimula sa pagtatanong ng anong impormasyon ang makukuha ko. Sa halip, sabihin mo, Ama, makipag-usap ka sa akin, handa akong tumanggap. Anyayahan mo ang Espiritu ng Diyos na bigyan ka ng kalinawan. Hilingin mo sa makapangyarihan na ipakilala ang kanyang sarili sa iyo. Hindi lang mga konsepto at ideya. Hanapin mo ang tunay na pagkumbinsi. Hindi lang inspirasyon, ganap na nakuha ito ng awit 119 talata 18. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang mga kahangahangang kayamanan sa iyong kautusan. Ang talatang iyan ay hindi tumutukoy sa problema sa paningin. Tumutukoy ito sa espiritual na kawalan ng kakayahang makita ang katotohanan. Dahil maaari mong basahin ang kasulatan araw-araw at hindi pa rin mapansin ang sinusubukang ibunyag ng Diyos kung sarado ang iyong puso. Kaya ito ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Lumalapit ka na may matinding pagkagutom, hindi nagmamadali. Lumalapit ka na bukas ang isip, hindi may mga nabuong konklusyon. Lumalapit ka na handang magbago, hindi lang para mangolekta ng kaalaman. Oo, may lugar para sa mga sistematikong pamamaraan. Oo, may halaga ang mga sanggunian at pagsusuri ng wika at paggalugad ng doktrina. Pero wala sa mga iyan ang may kabuluhan kung hindi pa sumuko ang iyong puso sa may akda nito. Dahil ang kasulatan ay hindi ibinigay para pataasan ang iyong ego. Ibinigay ito para panatilihing buhay ang iyong espiritu. Kaya bago ka pumunta sa susunod na bahagi, ipakumbaba mo ang iyong puso. Bago ka magsulat ng mga obserbasyon, suriin mo kung ano ang nagtutulak sa iyo. Bago ka magtanong ng ano ang interpretasyon dito, magtanong ka sa halip ng ano ang sinusubukang ibunyag ng Diyos sa akin. Diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa pamamagitan ng karagdagang mga teknik, kundi sa pamamagitan ng mas malalim na pagpapasakop. Pangalawang punto, kilalanin ang iyong dahilan sa pagbabasa. Ang intensyon ang lumilikha ng momentum. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na permanenteng magbabago ng iyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kasulatan. Kung wala kang malinaw na dahilan sa pagbabasa, kalaunan ay titigil ka. Ilan sa inyo ay lumalapit sa Biblia na para bang ito ay isang pabigat, na para bang ito ay isang espiritual na obligasyon na kailangan mong tapusin bago magalit ang Diyos sa iyo. Hindi iyan koneksyon, iyan ay ritual at iniiwan ka nitong walang laman. Pero kapag lumalapit ka sa kasulatan na may malinaw na intensyon, nagbabago ang lahat. Hindi ka na basta nagbabasa ng mga salita sa pahina, aktibo kang naghahanap ng tinig ng Diyos. Hindi ka na basta nagmamarka ng mga talata. Inaanyayahan mo ang Diyos na liwanagan ang iyong buong buhay. Kaya hayaan mong tanungin kita, ano ang iyong dahilan sa pagbabasa ng kasulatan? Dahil kung ginagawa mo ito para lang magmukhang deboto, nawawala sa iyo ang buong layunin. Kung ginagawa mo ito para magbahagi ng talata sa internet, hindi mo pinapakain ang iyong espiritu. Pinapakain mo ang iyong pagmamalaki. Pero kung ginagawa mo ito dahil desperado kang marinig ang Diyos, ngayon ay may kabuluhan na. Unawain mo ang katotohanan ito. Sa bawat pagkakataong nakikipag-ugnayan ka sa banal na kasulatan, pumapasok ka sa pag-uusap sa lumikha ng buong sansinukob. Kaya huwag lumapit ng walang ingat. Lumapit na may tunay na pagkamausisa. Lumapit na may pagkaapurahan. Lumapit na may nakatutok na intensyon. Ano ang hinahangad mo sa sandaling ito? Direksyon, katiyakan, pagwawasto, katapangan. Tinutugunan ng kasulatan ng bawat isa sa mga pangangailangang ito. Pero kung hindi mo alam kung ano ang kinagugutuman mo, hindi mo mapapansin kapag nagbibigay ng sustansya ang Diyos. Pag nilayan mo ang katotohanan ito,
Ipinahayag ng Mesyas, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo Kabanata 4. Hindi iyan matalinhagang pananalita. Iyan ay tungkol sa pananatiling buhay sa espiritual na paraan. Kaya bago ka magsimulang magbasa, tanungin mo ang sarili mo, Diyos. Ano ang kailangan ko mula sa iyo sa sandaling ito? Ano ang nais mong ituro sa akin tungkol sa iyong pagkatao? Ano ang nais mong ibunyag tungkol sa aking sariling puso? Ito ang nagbubukod sa isang taong nagbabasa dahil sa obligasyong panrelihiyon mula sa isang espiritual na mandirigma. Ang isa ay nagbabasa para gumanda sandali ang pakiramdam. Ang isa ay nagbabasa para tumibay. Ang isa ay nagbabasa dahil sa pagkakasala at kahihiyan. Ang isa ay nagbabasa dahil sa tunay na pagnanais. At kapag mas malinaw ang layunin mo, mas maraming kapangyarihan ang matatagpuan mo sa bawat pahina. Kaya huwag basta magbasa ng kasulatan dahil sa nakagawian. Basahin ito na may pananabik. Dahil kapag naging malinaw na ang iyong intensyon, bubuhayin ang mga banal na salita. Pangatlong punto, huwag basta magbasa ng mga individual na talata, unawain ang konteksto. Dito mismo nagkakamali ang napakaraming tao. Kumukuha sila ng isang hiwalay na talata, iniimprinta ito sa mga produkto, ibinabahagi sa social media at ipinapahayag, tingnan ninyo ang ipinangako ng Diyos sa akin. Pero hindi nila tinatanong ang pinakamahalagang tanong. Ano ang konteksto? Dahil ang isang talata na hiwalay sa kapaligiran nito ay nagiging mapanganib na instrumento sa mga kamay ng walang alam. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo. Filipos Kabanata 4 talata 13. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Mesiyas na nagpapalakas sa akin. Gustong-gusto natin ang talatang iyan, hindi ba? Makikita ito sa mga tasa, kuwaderno, kagamitang pang-sports. Pero alam mo bang ang talatang ito ay hindi tungkol sa pagkapanalo, sa palakasan o paghabol sa ideal na karera? Isinulat ni Pablo ang mga salitang iyon habang nakabilanggo, hindi sa sandali ng tagumpay, kundi sa panahon ng malalim na pagsubok. At ang konteksto ay hindi tungkol sa tagumpay. Tungkol ito sa paghahanap ng kapayapaan, anuman ang mga panlabas na sitwasyon. Sinasabi ni Pablo, maging walang pera man ako o sagana, maging nakakulong o malaya, kakayanin ko dahil itinataguyod ako ng Mesiyas. Nakita mo ba ang nangyari diyan kapag naintindihan mo ang konteksto, naintindihan mo ang tunay na kapangyarihan ng talata? Kaya itigil mo ang paglapit sa kasulatan na para bang ito ay koleksyon ng random na mga hula. Hindi mo dapat kunin ang isang talata at mabilis na umalis. Dapat kang manatili dito, suriin ito at kilalanin kung saan ito umaakma sa mas malaking kwento. Ito ang kahulugan ng pag-unawa sa konteksto. Sino ang nagsasalita? Sino ang tumatanggap ng mensaheng ito? Ano ang nangyayari sa mas malawak na sitwasyon? Ito ba ay pangako o prinsipyo? Natupad na ba ito o nagaganap pa? Ito ang paraan upang maprotektahan ang sarili mo mula sa maling pagkakaunawa. Ito ang paraan upang maiwasan ang pagiging nadaya ng maling turo. Dahil ang kasulatan, kapag hiwalay sa pundasyon nito, ay maaaring manipulahin upang bigyang katwiran ang anumang bagay. Kahit ang kaaway ay gumamit ng kasulatan nang tuksuhin ang Mesiyas. Napansin mo ba iyon? Sinipin ng kaaway ang awit pero binago niya ang orihinal na kahulugan at hindi natalo ang Mesiyas dahil naunawaan niya ang buong larawan. Kaya hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Huwag basta dumaan sa kasulatan. Tunay na suriin ang kasulatan. Hindi lang talata bawat talata, kundi pangungusap bawat pangungusap, seksyon bawat seksyon, aklat bawat aklat. Ang Biblia ay isang komprehensibong kwento at bawat individual na talata ay nagkakaroon ng kahulugan sa loob ng pangkalahatang kwentong iyon. Kaya sa susunod na makatagpo ka ng talatang tumatalab sa iyo, tumigil ka. Siyasatin mo
ang nakapaligid dito? Ano ang nauna dito? Ano ang kasunod dito? Dahil kapag nakita mo ang buong larawan, hindi mo lang malalaman kung ano ang sinabi ng Diyos. Maiintindihan mo ang dahilan sa likod ng kanyang mga salita. At diyan nagsisimula ang tunay na paghahayag. Pang-apat na punto, hayaang linawin ng kasulatan ang kasulatan. Kung nais mong makipag-ugnayan sa Biblia ng epektibo, narito ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang kasulatan ang pinakamahusay na tagapagpaliwanag ng kasulatan. Napakaraming tao ang nagmamadaling pumunta sa internet bago sila sumangguni sa banal na kasulatan. Nakatagpo sila ng nakalilitong talata at agad na naghahanap ng interpretasyon ng ibang tao sa halip na pahintulutan ang Biblia na ipaliwanag ang sarili nitong kahulugan. Pero pakinggan mo ako, ang koleksyong ito ay hindi random na grupo ng hiwa-hiwalay na mga ideya. Ito ay isang magkakaugnay na kwento, isang banal na may akda sa likod ng lahat, isang walang hanggang tinig na nagsasalita sa pamamagitan ng 66 na individual na aklat na nagpapatibay, nagpapaliwanag at nagtutupad sa isa't isa. Kaya kapag may tila hindi malinaw, huwag mabahala. Huwag pilitin ang kahulugan. Huwag kalimutan ito. Maghanap ng mga kaugnay na talata. Hanapin kung saan lumilitaw ang magkaparehong katotohanan sa iba't ibang lugar. Kung ang isang talata ay tila nakalilito sa isang bahagi, malamang na mas malinaw ito sa ibang lugar. Hayaan mong ipakita ko kung gaano kahanga-hanga ang pamamaraang ito. Tingnan ang Efeso Kabanata 2, talata 8 at 9. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi mula sa inyong sarili. Ito ang regalo ng Diyos. Ngayon tingnan ang Santiago Kabanata 2, talata 17. Ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Tila magkasalungat. Tama, pero hindi talaga. Pinag-uusapan ng Efeso kung paano ang kaligtasan mula sa kasalanan ay regalo, hindi bagay na maaaring pagsikapan para makuha. Pinag-uusapan ng Santiago kung paano ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Parehong tama. Ipinapaliwanag ng isa ang paraan ng ating kaligtasan. Ipinapakita ng isa kung ano ang dapat na natural na bunga ng tunay na kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring ihiwalay ang isang talata at magtayo ng buong sistema ng paniniwala batay dito. Kailangan mong pahintulutan ang buong salita na magsalita. Ang Biblia ay hindi mababaw. Ito ay may maraming dimensyon. At kapag humukay ka ng mas malalim, kapag ikinonekta mo ang iba't ibang elemento, kapag hinayaan mong patibayan ng kasulatan ang kasulatan, hindi ka lang makakakuha ng impormasyon. Makakakuha ka ng di matitinag na kasiguraduhan. Kaya narito ang isang kapaki-pakinabang na mungkahi, gumamit ng edisyon ng Biblia na may mga kaugnay na sanggunian sa gilid. Kapag nakatagpo ka ng isang bagay na makahulugan, magtanong, saan pa sinasabi ng Biblia ang parehong katotohanan? Maghanap ng mga paulit-ulit na pattern, mga paulit-ulit na prinsipyo, mga natupad na propesiya at mga kaugnay na talata. Ang Biblia ay hindi ginawa para kainin ng pira-piraso. Ginawa ito para suriin bilang isang buong aklat. Kaya kung nais mo ng mas malalim na pag-unawa, huwag umasa sa isang talata lamang. Hanapin ang nagdudugtong na sinulid. Sundan ang paulit-ulit na tema. Pahintulutan ang salita na ipaliwanag ang salita. At kapag ginawa mo ito, hindi ka lamang magbabasa ng kasulatan. Mararamdaman mo ang pintig ng puso ng Diyos. 5 punto. Hanapin ang lalim pero panatilihin ang debosyon. Hayaan mong bigyan kita ng babala tungkol sa isang bagay na nangyayari sa maraming masigasig na mag-aaral ng kasulatan. Hinahanap nila ang lalim at naisasakripisyo nila ang kanilang debosyon sa proseso.
Nagsisimula silang mag-aral ng orihinal na mga wika, nakakabisado ang mga pagkakasunod-sunod sa kasaysayan, nauunawaan ang mga sinaunang kultural na konteksto at lahat ng ito ay tunay na kapaki-pakinabang. Pero sa isang punto ng paglalakbay, nakalimutan nila ang orihinal nilang dahilan. Tumigil sila sa pakikitagpo sa Diyos at nagsimulang pag-aralan siya ng akademiko lamang. Naging mga eksperto sila sa Biblia, pero nakalimutan nilang maging mga anak lamang ng kanilang amang nasa langit. At kung ganito ang sitwasyon mo, makinig ka ng mabuti. Hindi ka binigyan ng Diyos ng kasulatan para mamangha ang ibang tao. Binigyan ka ng kasulatan para baguhin kung sino ka. Oo, hanapin ang lalim. Oo, mag-aral ng buong dedikasyon. Oo, harapin ang mahihirap na tanong. Siyasatin ang makasaysayang kapaligiran. Kilalanin ang mga sinaunang kaugalian. Suriin ang orihinal na mga salita. Pero huwag hayaang ang kaalaman sa isip ay palitan ang personal na pagkakapit sa lumikha. Dahil ang kaalaman na walang pagbabago ay lumilikha ng kayabangan. Pero ang banal na karunungan na nagbubunga ng tapat na gawa, iyan ang nagbabago sa iyo na maging malakas na puwersa. Kaya narito kung paano panatilihin ang devosyonal na aspeto ng iyong pag-aaral. Makipag-usap sa Diyos habang nag-aaral ka. Hilingin mo sa Espiritu na bigyang buhay ang bawat salita. Hindi lang sa simula kundi sa buong proseso. Panatilihin ang tuloy-tuloy na pag-uusap. Tumigil kapag may tumutusok sa iyong budhi. Huwag magmadaling lampasan ang talatang tumatama sa kaibuturan mo. Manatili ka roon. Hayaan mong umiyak kung kailangan. Iyan ang lumikha na direktang nakikipag-usap sa iyo. Itanong mo kung ano ang nais baguhin ng Diyos sa iyong pagkatao. Huwag mag-aral para lang mangolekta ng kaalaman. Mag-aral para magbago. Magpuri habang nakikipag-ugnayan ka sa teksto. Ang layunin ng pag-aaral ng kasulatan ay hindi lang pag-unawa. Ito ay pagsamba. Ipinapahayag ng awit, isa na ang pinagpalang tao ay nagbubulay-bulay sa kautusan ng lumikha ng tuloy-tuloy, umaga at gabi. Hindi iyan ehersisyo sa isip. Iyan ay ganap na paglubog ng puso. At narito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan. Ang lalim ay hindi tungkol sa pagiging komplikado. Ito ay tungkol sa tunay na koneksyon. Minsan, ang pinakamalalim na karanasan mo sa kasulatan ay simpleng pananatili sa isang talata at hayaan itong basagin ang iyong mga depensa. Hayaan itong bigyan ka ng ginhawa. Hayaan itong pagalingin ang iyong mga sugat. Kaya oo, hanapin ang lalim, kumuha ng kaalaman, lumago at magulang. Paunlarin ang iyong kakayahang bigyang kahulugan ang banal na kasulatan. Pero manatiling malambot, manatiling mapagpakumbaba, manatiling sabik sa higit pa. Dahil sa sandaling ang pag-aaral ng kasulatan ay nagiging palabas, tumigil ka na sa tunay na pakikitagpo sa may akda nito. Huwag ipagpalit ang debosyon sa lalim ng kaalaman. Dahil ang pinakamalalim na karunungan ay palaging magbabalik sa iyo upang lumuhod sa paanan ng Mesyas. Hindi ka nag-aaral ng kasulatan para lang maintindihan ang nilalaman nito. Nag-aaral ka ng kasulatan para ihayag ng Diyos ang tunay mong pagkakakilanlan. At kung hindi ka nagtatanong ng mahihirap na tanong, hindi mo matatanggap ang malalim na sagot. Pag-isipan mo ito, maraming tao ang lumalapit sa kasulatan na para bang ito ay salamin para sa iba. Sinasabi nila, ito mismo ang kailangang marinig ng kamag-anak ko. O ang talatang ito ang eksaktong tumutugon sa mga problema sa paligid ko. Pero pakinggan mo ako, bago gumana ang kasulatan bilang salamin para sa iba, gumagana muna ito bilang salamin para sa iyong sarili. Ito ay dinisenyo upang ipakita ang iyong kaibuturan. Ilantad ang iyong mga nakatagong motibo. Hamunin ang iyong mga dahilan at baguhin ang iyong pagkakaunawa kung sino ka. Ipinapahayag ng Hebreo Kabanata 4 talata 12 na ang banal na salita ay buhay at makapangyarihan.
Sinusuri nito ang mga kaisipan at disposisyon ng puso. Kaya kung lahat ng natatanggap mo sa iyong pag-aaral ay magagandang damdamin at malabong inspirasyon, malamang na iniiwasan mo ang mga bahaging dinisenyo para tumama ng malalim. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa ginhawa, nangyayari ito sa tapat na pagharap sa katotohanan. Kaya narito ang mga mahihirap na tanong na dapat mong itanong sa bawat pagkakataong nakikipag-ugnayan ka sa kasulatan. Ano ang ipinapakita ng talatang ito tungkol sa kalikasan ng lumikha? Ano ang ibinubunyag ng talatang ito tungkol sa aking sariling kalagayan? Anong kasalanan ang tinutugunan ng bahaging ito na pinagkukunwari kong wala? Ano ang hinihiling ng Diyos sa akin na ayaw kong gawin? Huwag basta dumaan sa talata. Hayaan ang talata na dumaan sa iyo. At huwag mag-aral gamit lang ang mga mata. Mag-aral gamit ang buong pagkatao mo. Ibig sabihin, pahintulutan ng kasulatan na hamunin ang iyong mga pananaw. Pahintulutan itong baguhin kung ano ang pinahahalagahan mo. Pahintulutan itong harapin ka bago ka bigyan ng ginhawa. Diyan talaga nakalagay ang tagumpay dahil ang kasulatan ay hindi isinulat para panatilihin ka sa kasalukuyang kalagayan mo. Isinulat ito para basagin ang pagkakakulong. Pero narito ang mahalagang pag-unawa. Papasok lamang ang Diyos sa iyong buhay hanggang sa pahintulutan mo siya. Kung gusto mo lang ng mababaw na sagot, iyan mismo ang makikita mo. Pero kung lalapit ka ng may katapatan, may pagkagutom at may kahandaang harapin ang katotohanan, hindi ka lang lalago sa kaalaman, lalago ka sa pagkakahawig sa Mesyas. Kaya itanong ang mahihirap na tanong. Hayaan ang kasulatan na suriin ka ng mabuti, subukin ka ng ganap. Itulak ka lampas sa iyong komportabling lugar dahil ang layunin ay hindi lang kabisaduhin ang kasulatan. Ang layunin ay lalo pang magmukha sa Mesiyas. Pampitong punto, isulat ang iyong mga naisip, hindi lang mga marka sa pahina. Pag-usapan natin ang praktikal na aplikasyon. Nagmamarka ka ng mga talata, tama? Binabilugan mo ang ilang salita. Marahil, naglalagay ng linya sa isang pangako at nagpapatuloy. Iyan ay simula. Pero kung iyan lamang ang buong praktika mo, nawawala sa iyo ang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng kasulatan. Itigil mo ang paglapit sa Biblia na para bang koleksyon ng alaala. Simulan mong lapitan ito na para bang journal mula sa espiritual na digmaan. Dahil ang ibinubunyag ng lumikha sa iyo ay hindi lamang maganda, ito ay napakahalaga. Hindi siya nagbabahagi ng mga magagandang pariralang lamang. Ibinubunyag niya ang mga plano sa labanan, mga babala, mga utos, banal na karunungan, ang tunay mong pagkakakilanlan. Kaya huwag lang bigyang diin ito ng biswal. Isulat mo ito. Isulat mo ang natuklasan mo. Isulat mo ang naramdaman mo. Isulat mo ang sinabi niya. Isulat mo kung paano ka naapektuhan ng malalim. Dahil, aminin natin, maaaring bigyan ka ng lumikha ng karunungan na ganap na magbabago ng pananaw mo at makakalimutan mo ito sa loob ng 2 araw kung hindi mo ito itatala. Habakuk Kabanata 2, Talata 2 ay nagtuturo, isulat ang banal na mensahe at ipahayag ito ng malinaw. Bakit? Dahil ang alaala ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Pero ang iyong nakasulat na talaan ay nagpapanatili ng ebidensya ng pakikitagpo sa Diyos. Kaya narito kung ano ang hitsura ng epektibong praktika ng pagsulat. Magsimula ng journal para sa pagbubulay-bulay sa kasulatan. Hindi mahalaga kung elektroniko o pisikal. Gawing makabuluhan lang sa iyo. Lagyan ng pamagat ang bawat sesyon. Bigyan ito ng tiyak na titulo, Katapatan ng Diyos sa panahon ng kahirapan. O mga katotohanang humaharap mula sa Santiago Kabanata 3. Isulat ang kasulatang pinag-aralan mo. Kahit kopyahin ito ng mano-mano, ang praktikang ito ay nagpapabagal sa iyo at nagtatanim nito ng mas malalim.
Isulat ang ibinunyag ng lumikha sa iyo, kahit mukhang magulo, lalo na kung nagdudulot ng hindi kaginhawaan. Isulat ang iyong reaksyon, isang pag-uusap sa Diyos, isang pagkilala sa pagkakasala, isang matatag na desisyon. Ito kung paano mo sinisimula ng pag-iingat ng sinasabi ng lumikha. Ito kung paano ka nagtatayo ng personal na koleksyon ng mga pakikitagpo sa kanyang banal na salita. At narito ang pinakamahusay na bahagi. Ang iyong journal ay nagiging saksi. Isang landas na nagpapakita ng pagbabago, isang permanenteng talaan ng komunikasyon ng Diyos sa buong buhay mo. Kaya sa kalaunan, kapag dumating ang pagdududa, kapag dumating ang bagyo, kapag parang nanghihina ang iyong tiwala, maaari kang bumalik sa araw na nagsalita siya ng kapayapaan. Sa araw na itinuwid niya ang iyong direksyon. Sa araw na ibinunyag niya ang isang bagay na permanenteng bumago ng iyong pananaw. Huwag basta tumanggap ng pasibo. Aktibong lumahok bilang dedikadong tagasunod. Isulat ang iyong mga obserbasyon, hindi dahil mukhang uso, kundi dahil sa bawat pagkakataon na nagsasalita ang lumikha, nararapat itong itala. Pang-8 punto, isagawa ito. Ang pagsunod sa aksyon ay ang huling yugto ng pag-aaral. Magsalita tayo ng buong katapatan. Walang kabuluhan ang pag-aaral ng kasulatan kung walang praktikal na aplikasyon. Maaari mo itong basahin, bigyang diin ito ng biswal, sumulat ng mga pagbubulay-bulay tungkol dito, kahit turuan ng iba tungkol dito, pero kung hindi mo ito isinasabuhay, hindi ka nabago. Natuturuan ka lang. Direktang sinasabi ng Santiago Kabanata 1 talata 22, maging mga tagagawa ng banal na salita, hindi lamang mga tagapakinig, na dinadaya ang sarili ninyo. Naintindihan mo ba ang mensaheng iyon? Kung nag-aaral ka pero hindi sumusunod, niloloko mo ang sarili mo. Mahirap tanggapin ang katotohanan iyan. Dahil maraming mananampalataya na naglalakad na may mahahabang journal at walang lamang buhay. Kayang-kaya nilang banggitin ang kasulatan mula sa memorya, pero hindi sila kumikilos ng may espiritual na autoridad. Alam nila ang sinabi ng lumikha, pero ayaw nilang gawin ang iniuutos ng lumikha. Pakinggan mo ako. Ang banal na paghahayag ay palaging nangangailangan ng tugon. Kapag ibinunyag ng lumikha ang isang bagay sa kanyang salita, hindi siya nagbibigay lamang ng pagkain sa isip. Nag-aanyaya siya na kumilos. Ibig sabihin, kung inuutusan ka ng kasulatan na magpatawad, magpatawad ka. Kung inuutusan kang tumalikod sa kasalanan, tumalikod ka sa kasalanan. Kung inuutusan kang mahalin ang mga sumasalungat sa iyo, itigil mo ang pagdadahilan ng iyong galit. Kung inuutusan kang sumulong, huwag kang manatiling nakatayo. Hindi nagsasalita ang lumikha para mamangha ka lang. Nagsasalita siya para baguhin ka. At narito ang mahalagang katotohanan. Ang pagsunod sa aksyon ay kung saan nagsisimulang magpakita ang himala. Kapag tumugon ka sa salita ng lumikha sa pamamagitan ng aksyon, lumilipat ka mula sa simpleng pag-aaral patungo sa espiritual na labanan. Nagsisimula kang gambalain ang mga puwersa ng kadiliman. Nagsisimula kang tumapak sa iyong banal na layunin. Nagsisimula kang magtayo ng buhay na tatagal magpakailanman. Ipinahayag ng Mesyas sa Mateo Kabanata 7 talata 24, kaya narito ang huling pagsusulit ng epektibong pag-aaral ng kasulatan. Hindi ang dami ng isinulat mo, kundi ang lawak ng isinabuhay mo. Naging mas bukas ka ba sa espiritu dahil sa pag-aaral mo? Binago ba nito kung paano ka nakikitungo sa ibang tao? Hinamon ka ba nito ng sapat para baguhin ang iyong mga gawi? Inayos ba nito ang mga prioridad mo? Nangailangan ba ito ng sakripisyo mula sa iyo? Kung wala sa mga ito ang nangyari, hindi mo tunay na pinag-aralan ng kasulatan. Dumaan ka lang sa ibabaw nito.
Ang pagsunod sa aksyon ay nagpapatunay na ang salita ay tumagos lampas sa isip mo at umabot sa iyong kaibuturan. Kaya ngayon mismo, huwag mag-antala. Ang talatang tumama sa iyong budhi, tumugon ka. Ang katotohanang humamon sa iyong pag-iisip, isagawa ito. Ang pangakong natagpuan mo, magtiwala dito. Dahil ang kasulatan ay hindi ginawa para manatili sa iyong journal. Ginawa ito para isabuhay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mga huling kaisipan, pagsamahin natin ang lahat. Kung ang tanging natutuhan mo sa mensaheng ito ay ang makipag-ugnayan sa kasulatan ng mas madalas, nalagpasan mo ang mahalagang punto. Ito ay higit pa sa pagbabasa lamang. Ito ay tungkol sa tunay na relasyon. Ito ay tungkol sa paglinang ng malalim na pagmamahal sa tinig ng lumikha sa iyo. Marinig ang kanyang komunikasyon, maintindihan kung sino siya, mabago na kamukha niya. Hindi ka nag-aaral ng kasulatan para lang maintindihan ang nilalaman nito. Nag-aaral ka ng kasulatan para maintindihan ka nito, para mailantad ang peke, maibalik ang sira, mabuhay ang namatay. Mabunyag ang nakatago at matawag ang banal na nasa loob mo. Bawat bahaging binabasa mo ay isang imbitasyon, hindi sa relihiyosong pagsunod, kundi sa espiritual na paggising. Para pahintulutan ang lumikha ng lahat na direktang magsalita sa iyong tunay, hilaw at ganap na tapat na buhay. Kaya huwag lang gumaling sa pag-aaral ng kasulatan. Maging mas tahimik sa kanyang presensya. Maging mas matapang sa iyong mga paniniwala, maging mas tapat tungkol sa iyong mga pagkakamali, lumapit sa kanyang puso, dahil ang layunin ay hindi na makabisa mo ang kasulatan, ang layunin ay makabisa ka ng kasulatan, na impluensyahan nito ang iyong mga desisyon, gabayan ng iyong landas, hubugin ng iyong pagkatao, at ligtas kang ihatid pa uwi. Kaya huwag lang makipag-ugnayan sa banal na salita. Hayaan ang banal na salita na makipag-ugnayan sa iyo. Ngayon ay magpatuloy ka sa pag-aaral hanggang sa magsimulang magningas ang mga pahina sa loob mo. Hanggang ang katotohanan ay maging hangin na hinihinga mo. Hanggang ang buhay mo ay magsimulang magmukha sa pinag-aralan mo. Amen. Na dinadaya ang sarili ninyo. Naintindihan mo ba ang mensaheng iyon? Kung nag-aaral ka pero hindi sumusunod, niloloko mo ang sarili mo. Mahirap tanggapin ang katotohanan iyan. Dahil maraming mananampalataya na naglalakad na may mahahabang journal at walang lamang buhay. Kayang-kaya nilang banggitin ang kasulatan mula sa memorya, pero hindi sila kumikilos ng may espiritual na autoridad. Alam nila ang sinabi ng lumikha, pero ayaw nilang gawin ang iniuutos ng lumikha. Pakinggan mo ako. Ang banal na paghahayag ay palaging nangangailangan ng tugon. Kapag ibinunyag ng lumikha ang isang bagay sa kanyang salita, hindi siya nagbibigay lamang ng pagkain sa isip. Nag-aanyaya siya na kumilos. Ibig sabihin, kung inuutusan ka ng kasulatan na magpatawad, magpatawad ka. Kung inuutusan kang tumalikod sa kasalanan, tumalikod ka sa kasalanan. Kung inuutusan kang mahalin ang mga sumasalungat sa iyo, itigil mo ang pagdadahilan ng iyong galit. Kung inuutusan kang sumulong, huwag kang manatiling nakatayo. Hindi nagsasalita ang lumikha para mamangha ka lang. Nagsasalita siya para baguhin ka. At narito ang mahalagang katotohanan. Ang pagsunod sa aksyon ay kung saan nagsisimulang magpakita ang himala. Kapag tumugon ka sa salita ng lumikha sa pamamagitan ng aksyon, lumilipat ka mula sa simpleng pag-aaral patungo sa espiritual na labanan. Nagsisimula